Okay, Gilliver, sagutin natin ang tanong. Kailan ka lang ba dapat magpaaral ng pamangkin? Sino po sa atin ang nagpapaaral ng pamangkin? O may balak magpaaral ng pamangkin? So, ang tanong, kailan lang ba ikaw dapat magpaaral ng pamangkin? Ano ang situation mo? Hindi yung situation nila. Nag-post ako niyan sa aking FB page. So, sobrang daming nag-react. May negative, may positive. Ito naman ay paalala lang ni Rockstar. So, para po kay Rockstar, magpapaaral ka lang ng pamangkin. Kung, okay? Unang-una po, kung ikaw mismo ay secured ka na. Pag yung sarili mo, okay ka na. Kasi ako naniniwala pa rin ako sa prinsipyo na dapat you are okay muna financially. Kasi pag hindi ka okay at lulubog ka, lalong hindi ka makakatulong. So, you have to secure yourself first. Pag secured ka na, madali nang tumulong. Nakuha niyo po yung punto, hindi tayo nagdadamot. Pero, kailangan secured ka muna. So, paano natin malalaman na secured tayo? Unang-una, magpaaral ka po if you have enough source of income. Sapat. Ibig sabihin po nun, yung lahat ng needs mo, nabibigay ng income mo. So, ikaw mismo, hindi na di-delay yung pambayad mo ng kuryente. Ikaw mismo, hindi na di-delay yung pambayad mo ng mga bills. Pag okay yon, pwede tayong magpaaral. Okay? Pero pagka ikaw mismo kapos, paano ka magpapaaral? So, kung gusto mo talagang magpaaral, increase natin source of income natin. And second, kailangan meron tayong emergency fund. Huwag kang magpaaral pag wala kang emergency fund. Kasi paano kung ikaw bigla kang nagkasakit, may biglang nangyari, may biglang tragedy or calamity na nangyari sa'yo, anong gagawin mo ngayon? Naubos ang pera mo ng kakapaaral natin. And third, kailangan meron ka munang health fund or health care and meron kang insurance. Para sa akin, pag okay na to, maaari na tayong tumulong. Pero for me, ito sabihin ko po sa atin lahat, huwag mong kuhanin ang full responsibility. So, eto lang ang mga condition natin. Pag tayo magpapaaral ng pamangkin, unang-una po, hindi naman kailangan full responsibility mo ang pagpapaaral. So, pwedeng ikaw magbayad ng tuition fee. The rest, yung nanay niya, yung tatay niya. Huwag nating sakupin yung buong aspeto ng pag-aaral. Pwede magbigay ka ng tuition fee. Gaya ngayon, sa mga pamangkin ko, meron lang ako binibigyan ng mga tuition fee every first of the semester, pambayad ng ganito, yun lang binibigay natin. But not the entire. Hindi po yung buong pagpapaaral nila. And second, pwede naman kasi tayo magpaaral ng isa-isa lang. Huwag mong dala-dalawa. Isa-isa, okay na. Or kaya naman, isa lang sa pamilya. I-distribute natin. For example, ikaw yung umangat talaga sa economy. Meron kang 3 kapatid. Isa-isa dyan, pag-aralin mo. Isa per family. Ewan ko, sariling prinsipyo ko lang yan. Kasi yung makagraduate na yon, siya lang bahala doon sa mga kapatid niya, hindi na ikaw. Universe, ito kasi nangyayari. Bakit kailangan mo ng principle na yan? Minsan, di ba? Minsan ka lang nagbigay ng pambayad ng tuition fee. For example, isang SEM. Mamaya, naging responsibility mo na. Or minsan ka lang nagbigay ng pamasahe, maya-maya, responsibility mo na yung pamasahe. Kaya ingat din tayo sa mga pagbibigay natin. Sabi mo, gusto ko lang tumulong this moment kasi meron akong additional incentive, meron akong sumobra na income, gusto kong ibahagi. Pero hindi siya monthly, hindi siya weekly, hindi siya every semester. Linawin lang natin. Okay? Alright, Jillibers, walang masamang tumulong, pero dapat secured ka muna. Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.